explain nyo sa amin kung anong ugnayan nyo ng Department of Justice at ng Korte, lalong-lalo na yung patungkol sa mga preso, sa mga kung papaano nila isasabina itong mga testigo. Hindi po sa akin ang gagaling itong tanong to, kundi sa mga taong mga nanonood ngayon sa atin at nakikinig sa radyo, sa Radyo 5 at saka sa TV5. Ang tanong po nila, di ba po magkahiwalay dapat ang Department of Justice na sila ang nag-uusig at ang korte po ang siyang nag-uusga? Hindi po ba ang impresyon na maaaring makuha ng mga tao dun sa explanation na yon, magkakampi kayo, ang korte at ng uusig. Yun lang po ang gusto nilang mapalinawan sa inyo. Ito po, sa totoo po, minsan akala po ako si Laila de Lima. May nagsasabing, Secretary of Justice. Kasi yung word justice nandun sa pangalan ko eh. So, nalilito po ang taong bayan. Ano po ba ang Chief Justice? Ano po ba ang Secretary of Justice? Hiwalay po yan. Si Laila po, si Binibining Laila, ay nandun po sa sangay ng ehekutibo. Ako po ay nasa sangay ng hudikatura. Independente po kami. Pero upang umusad ang ating justice sector, kailangan po kaming mag-usap, kahit po independente kami. Paano po kami mag-uusap? Sa mga administratibong bagay. Halimbawa po, hindi po ba dahil nakikita naming mga huwes na nade-delay ang mga kaso ng mga detention prisoners, hindi po ba pwedeng pakiusapan ko si Binibining Laila, pakipuno naman po lahat ng mga vacancies sa prosecutor's rank para magka 1:1. Hindi po ba pwedeng bawasan natin ang delay ng pag-hearings? Hindi ho kami nagkakampi dahil sa kagustuhan ko makalaya yung mga detention prisoners. Basic, lang po yun basic sense of justice po kung napakababa naman po ng conviction rate natin, say 20%, pwede naman nating i-release on recognizance yung taong ito. Hayaan natin umusad ang kaso niya, pero siya ay nakalaya kasi hindi pa naman siya convicted. So, in order to protect human rights, we also have to have these administrative mechanisms. Hindi ko po sinasabi na pag ang Department of Justice magdala ng kaso sa amin, maniniwala po kami kagad at kukonvict namin. Hindi po yon. Kailangan po namin protektahan ang karapatan ng mga taong bayan na pwede lang po kaming mag-convict ayon sa ebidensyang ibinibigay namin ng prosecutor sa amin. Malimin nga po, kaming judiciary ang nable-blame. Bakit nakawala yan? Ilang beses na po kaming naglabas ng mga desisyon na sinasabing wala kaming magawa kahit doon sa mga PCGG, yung mga illegal wealth cases during the Marcos regime. Doon po mismo sa mga desisyon namin, mayroon po kaming mahinahong kastigo na ilinalagay doon na sinasabing, bakit naman po kasi ang binibigay niyo pong mga dokumento sa amin ay mga Xerox copies lang. Samantalang ang rules of court nagre-require na dapat original ang ibigay niyo sa aming dokumento. Kung hindi niyo mahanap ang original, pakipaliwanag kung bakit Xerox lang ang ibinibigay niyo sa amin. Ngunit hindi man lang kayo nakapaghanay ng mga ganitong ebidensya sa aming harapan. Paano po naman namin makukonvict at sasabihin illegal wealth yan o ifo-forfeit ang mga wealth ng mga tinatawag niyo pong Marcos cronies? Meron naman po yung due process rights. Whether si Marcos po o si Bang Pandoy, pare-pareho po yan. Pwede lang po kami mag-convict ayon sa ebidensya. Ang sinasabi ko po, i-coordinate natin yung administrative mechanism na sa araw ng paglilitis, andun lahat. Walang absent. Kasi kasalanan po yon kung absent ng absent at dahil doon ay tumatagal po na nasa kulungan. Ilan na po ang nasa kulungan na mas mahaba pa ho ang sinerve sa detention kaysa sa maximum allowable na kaya nga huli nilinis na namin kasama si Secretary Rojas, yung mga detention prisoners na lumampas na dapat palayain na. Kumbaga, assume guilty, na-serve na nila yung full sentence. So, hindi po kami nagkakampi-kampi ni Binibining Laila de Lima. You can be assured we are as independent as we have always tried to be vis-a-vis the Department of Justice. We, in fact, want our country to put accountability to where accountability belongs. Kung
hindi marunong mag-manage ang husgado ng kaso kaya nadidelay, sisihin natin ang husgado. Kung nadidelay dahil hindi dumating ang police witnesses, nasa ng law enforcement agencies. Responsibility yan ng law enforcement agencies natin. Kung hindi umusad kasi wala yung prosecution, nandun ang problema. Kung hindi namin kayang ilitisin kasi walang public defender, nasa ng PAO, nasa ng IBP. Pati ang IBP po may accountability for that. So, we cannot avoid having a very well-coordinated justice system. If one of us fails to perform our role, ang kawawa po taong bayan. Ayaw po nating lahat na mangyari dahil hindi lang kami marunong mag-ayos ng aming mga schedules at hindi kami marunong maging professional sa aming trabaho. Ang kawawa po yung mga kasama sa paglilitis. Thank you, ma'am. Last question from El. Yung pangalawang tanong ko po, meron pong pagpupuna sa ating gobyerno ngayon na napakadalas na ata silang manghimasok sa mga pribadong pangangalakal. Yung pagpasok sa kontrata na minsan kung ang inyong kung ang kabilang panig ay ang gobyerno, sa kalagitnaan na lang magbabago ang mga alituntunin at nagkakaroon ng kaso at pumupunta sa korte. Meron rin po atang impresyon na parang ganoon na rin ang Korte Suprema na parang pumapasok na sa economics, parang gano'n na meron ba talagang sapat na kakayahan ng mga tao diyan sa loob na maintindihan ang pangangalakal, halimbawa po. Kasi po, para atang, meron nga akong isang nagsabi na yung contract clause dun sa Constitution, mukhang patay na ata. Dahil po yung police power at contract clause, kung nagkaka-clash sila, ang nauuna yung tinatawag na police power. So, ano lang po yun, perception ng mga tao. Pwede niyo po bang paliwanag yun? Ganito naman po ang tingin ng hudikatura sa mundo ng pangangalakal. Importante ang mundo ng pangangalakal kasi kayo ang magbibigay ng empleo na manggagaling sa pribadong sektor. Wala ho ni konting sinasaisip ang hudikatura na bawasan ang laya ng mga negosyante na pumasok sa mga kontrata ayon sa kanilang sariling interes. Yun ho, malinaw ho yun. Mayroon ho yatang dalawang sides lagi po yan sa debating yan, no? Yung merong natatalo, merong nananalo. Siyempre po, yung mananalo hindi magrereklamo. Yung natatalo ang magrereklamo. Ganon din po sa politika. Ngunit, supisyente na po bang batayan ito para nga sabihan na sobra ang panghihimasok ng hudikatura sa mga usapang negosyo na sinaloob sa isang kontrata? Yun po ang tanong natin, no? Ang alam ko po, naging palaisipan po yan nung mga sinasabi na po natin na kailangan na po natin ng mga investors na mga banyaga. Pagkat may kakulangan po ang mga investor na lokal upang punan ang mga infrastruktura at ang mga pondong pang-infrastruktura at mga pondong pampapalaganap ng merkado. Yun po yun, ano? Kaya sinabi nila, may mga teorya na luwagan natin ang mga patakaran ukol sa pagtanggap ng foreign investments. Siguro, isa yung sangay. Ehemplo po ito, no? Ang tingin ko po, mayroon ho naman kami sa hudikatura na katungkulan na sundin kung anong sinasabi ng konstitusyon. Yung Constitution po, pinag-usapan noong 1986, ipinasa po ng taong bayan noong 1987. Kung bakit po nagkaroon ng restrictions sa mga investor na banyaga sa ilang sangay ng ekonomiya, decision po yan ng taong bayan. Hindi po yan decision ng Korte Suprema. Pagbibitiw po sa papel ng hudikatura ang sabihin na hindi namin susundin ang konstitusyon kasi ang paniwala ng mga ekonomista ay mas kailangan natin ang foreign investment. Let it be a problem of Congress and the legislature to solve. Simple lang po kasi ang role namin to interpret the Constitution.
Now, may mga batas po tayo against anti-corruption, etc., against public bidding. Sino po bang gumawa ng mga rules na yan? Hindi po ba ang Kongreso? Anong duty ng Korte? I-apply po yung anti-corruption laws natin at public bidding rules. Kung hindi po nasunod, wala po kami magagawa. Kailangan po namin baliwala ang mga kontrata. So sana po yung naiintindihan ng mga negosyante ito na ang kanilang una sigurong kausapin ay ang polisiya sa pangangalakal na katungkulan ng Kongreso na ilatag. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you, Mel. We want to thank the panel that puts an end to our one long round of questions. Thank you very much. We've heard a lot, but literally, I think the Twitter site has been ablaze with a lot of questions. So we'd just like to acknowledge some of them. Questions about views on charter change, views on HIV positive people, LGBT,